Ayan, so ginawa po natin itong video na to para po sa kalinawan ng lahat, ano? So sa mga nagtatanong or wala pang idea sa step-by-step process pagdating sa ranking sa DepEd. Kung kayo po ay nasa DepEd na, ang tawag po dito ay selection process. Ano po? Yan, para po maging familiar tayo. Yan, kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel, so again po, so please click the subscribe button. Yan, at marami pang iba. Ayan, para po dun sa ating mga bago pa lang, ano, sa ating YouTube channel, no, maraming nagvo-view pero maraming nakikinig pero hindi nagsa-subscribe. So, okay lang naman po, ano. Pero mas maganda kung kayo po ay nakasubscribe kasi meron po tayong mga updated no, forms na ginagamit sa DepEd na ito po ay libre lang lalo na sa mga Teacher One applicant. So, sinishare na po natin kasi ito naman po ay downloadable sa Google actually, katulad ng mga PDS, ano. So, kung gusto niyo po mag-avail or mahingi yung mga files, so meron po tayong link dito sa baba ng video. I-fill up niyo lang po yun and then isi-send ko po sa inyo kapag ako po ay merong vacant time, ano? So, sana po makapag-subscribe po kayo para naman po dun sa ibang documents na ginawa po natin. So, i-click nyo lang po yung join button, ano po, para ma-download po. For members only po yun kasi yung po mga documents na yun ay gawa po ng inyong lingkod at hindi po yun talaga makikita, ano? Talagang yun po ay personalized. So, para po kaya join now po, i-click nyo lang po. Pwede nyo rin pong i-like and share dun sa inyong mga kaibigan. At lastly, ayan. So, lastly, i-fill up nyo po yung link sa baba. Ano po? So, dyan, meron po tayong mga sample ng TRF. Ano po? Sample lang po ha. At saka po, pwede rin siya yung lumabas sa pagdating sa selection process. At meron din po tayong application of education, application of research and development. Ano pa ba? LOI and other materials. Katulad ng mga PDS, work experience sheet, ano pa, Omnibus, yan. Sa mga lesson plan ng mga samples, so meron din po tayo dyan. Fill up nyo lang po yung link below this video. Okay? Ayan. So, proceed po tayo sa step-by-step process in DepEd ranking. Sa pag kayo po ay nasa DepEd na, ang tawag po dito ay selection process. Yun po ay DepEd ranking sa iba. Pero sa DepEd po, ang natural po or ang normal na tawag po natin doon ay DepEd R selection process. Ano po? Sa selection process, so kami naman po yung tumatayong secretariat. Kami po mga administrative officer 2. Yan. Paano ba ang DepEd ranking? So, unang-una, nagkakaroon po muna ng job posting or posting of job vacancy sa bawat ah, website ng bawat division. Kung wala po kayong nakikitang posting ng job vacancy, ibig sabihin po, wala pong vacant doon sa division na yon. Ano po? So, ang basehan lang po talaga ay yung job posting. Ito po ay memorandum na pinopost po sa website ng ating kanya-kanyang division office. So sa school po, ang school po ay hindi po nagpo-post. Ano po, ang school po ay naka-base lang po sa kani-kanilang division. So kung walang hiring sa division, wala rin pong hiring sa school. Ano po, lalo na po yung teacher 1 position. So ito pong posting po na ito, umabot po ito normally ng 10 days. Kasabay po ito ng publication ng vacant item doon sa CSC portal. No? Kaya kung mapapansin niyo po, bakit minsan vacant doon sa CSC portal? Ano? Pero yun po ay kailangan po yun or required po yun ng civil service na i-publish yung item doon sa CSC portal. Pero kasabay po nun yung job posting na 10 days. So sa loob po ng 10 days, dapat po si applicant ay makapagsubmit ng complete documents. Kung ang ni-required po sa division memo po tayo magbe-base. Kung ang na-required po ng division office nyo ay magpasa ng hard copy sa sub-office or magpasa ng hard copy sa division office or mag-email. Ano po? So, babasahin nyo po yung memo. So, hindi magkakaiba po ang per division kasi po depende po sa kanilang kung paano mas mapapadali yung proseso. Pero lahat naman po ito ay legit. Ano po? At lahat po ay may sinusunod na timeline. Pwede pa po bang magpasa after nung deadline of submission? Of course, hindi na po. Ano po? Kasi magpo-proceed po yon sa another part ng selection process. So, after 10 days of posting of job vacancy, yan, so nakapag-submit na po kayo ng inyong pertinent documents.
Ayan, so kapag nakapag-submit kayo ng pertinent document, so iintayin niyo na lang po yung susunod na memorandum. Ano? Susunod na memorandum. Yung mapapansin niyo po etong may mga pin, eto po ay eto po yung mga iniintay nating part ng selection process. Eto po ay i-release through memorandum at makikita niyo po ito sa website ng inyong division office. So after po ng submission, ito pong may mga tao naman, ito po yung part na gagawin nyo. No? Ito po yung gagawin nyo. So gagawin nyo po, so after po ng posting, again, magsasabit po kayo ng pertinent documents na base po dun sa job posting. So sa job posting, sa memo, makikita nyo po dun ano yung mga school na may vacancy. So much better po sa LOI na gagawin nyo, kung saan pong school na may vacancy, do'n niyo po i-address yung LOI. Ano po, kung ano po yung, strand sa senior high school or kung ano po yung, course or yung major sa junior high school. At kung sa LM, specify niyo po kung kinder, LM, or special education. Yan. So, after submission, yan, nakapagsabit na po kayo ng pertinent documents, ihintayin niyo po yung susunod na memorandum. Ito po yun, posting of qualified or disqualified applicants. Of course, kapag kayo po ay disqualified, hindi po kayo makikita dun sa memorandum. Ang makikita nyo lang po dito sa posting of qualified applicants ay yung code. Ano po, meron po na po tayong ginagamit kayo na code. Kaya dapat po, tatandaan nyo po yung code nyo. Marireceive nyo po yung code na yon sa through email, no? So through email po tayo, marireceive nyo po yon. Ano naman po ito nasa gitna? Ito po yung 2 days na tinatawag ng natin na initial evaluation of documents. So dito po, i-evaluate po kayo based po dun sa minimum QS. Ano po? Minimum Qualification Standard. So after po na submission ng documents nyo, evaluate po kayo ng mga secretariat. So i-check po nila kung kayo po ay college graduate. Ano po ang strad, ano po ang course, ano po ang major. No? Susunod po, i-check po yung trainings, and then yung eligibility, at saka yung experience kung pasok po sa criteria. Kung kayo po ay pasok sa criteria, so ibig sabihin, masasama po kayo sa posting of qualified applicants. So ibig sabihin, qualified pa lang po, hindi pa po RQA. Okay? Yan. Okay, so eto pong mga days na to ay estimated ko lang po ito ha, pero it depends po sa division kung gaano kabilis magproseso. Ayan. So dito po, after po ng posting ng qualified applicants, ayan, makikita nyo po ulit dun sa memo kung kailan po nakalagay yung orientation to qualified applicants. Kung kayo po ay kasama, yung code nyo po ay kasama sa qualified applicants, so tingnan nyo po, nakalagay po dun sa memo kung kailan naman po yung orientation, orientation to qualified applicants. So kayo po ay a-attend na po ng orientation at i-discuss po sa inyo yung pointing system, kung ano po yung gagamitin, kung anong DepEd order. Kung kayo po ay teacher 1, ang gagamitin pong DepEd order ay DepEd order 3 series of 2023. Yun na po yung bagong guidelines. Yan. So, check niyo po. Again, makikita niyo po kung kayo po ay qualified dun sa memo. Pero prior po dun sa memo, may marireceive po kayong email, no, na kayo po ay qualified. Yan. So, ito po ay 1 day orientation. So, pwede po bang hindi umattend? So, pwede naman po hindi umattend. Kaya lang po, advantage kung kayo po ay naka-attend kasi malalaman niyo po kung ano po yung mga documents na dapat i-prepare or i-submit maliban po dun sa initial documents. Ano po? So normally, sometimes nagsiset pa po ng another date kung kailan po kayo magsasabit ng additional documents prior po dun sa gagawing selection process. Ayan, so mas maganda po again, umattend po kayo ng orientation. So after po ng orientation, after how many days? So it depends sa division. Magpo-proceed na po sa tinatawag nating selection process or hiring process. So yung hiring process na po yun, kung kayo po ay teacher 1 applicant, so sasabihin nyo po yung mga docs para po sa evaluation of documents. At the same time, kayo po ay magde-demo. Yung demo nyo po, yun po yung kung ano yung major nyo at kung ano po yung tinuturo nyo. So, kayo po yung pipili. And then normally po ang demo po ay prepared na para pagpunta niyo po dun sa selection process, diretsong demo na po kayo. And then yung TRF kung teacher 1. Pero kung teacher 2 pataas, interview na po yun. So kung kayo po ay teacher 1 applicant, so ganun po. Ganun din po ito sa non-teaching position kung kayo po ay nag-apply sa ADAS, Administrative Officer at PDO and other positions na included sa non-teaching position. So same process po tayo.
So after po ang selection process po ay tumatagal ng 1 to 3 days. So depende po kung gaano karami. Kung konti lang naman po yung applicant, so pwede na po ng 1 day. Pero kung maraming applicant, so isi-schedule po kayo. Ano po? So, after po ng selection process, marami pa pong dadaan dito sa araw na to. May deliberation pa, ano? So, marami pa po dyan. I-check kung tama yung binigay sa inyong points ng inyong evaluators. So, marami pa pong magaganap dyan. Bago po i-post yung posting of RQA, Registry of Qualified Applicants. Pero hindi po ibig sabihin na kayo po ay pasok na sa RQA, kayo po ay matatawagan na. Ano? May chance po kayo na matawagan. Pero hindi pa po yun 100% na kayo po ay maiina kahit kayo po ang pinakamataas na score kasi nga po marami pa po diyang pagbabasehan, localization, ano, majorship, so marami pa po. Kaya sabi ko nga po sa inyo, dito sa araw na 'to napakarami pa po diyan na nangyayari. So kung kayo po ay pasok na sa RQA, so tatagal po ang validity po ng RQA ay 1 year. So after 1 year at hindi po kayo natawagan, kayo po ulit ay magpapa-rank. Pero hangga't di po natatapos ang school year, so ibig sabihin valid pa po yung inyong ranking. So sa ibang division, nagkakaroon po sila ng may isang division ako nakita na ang nangyari ay nagpapa-add na lang ng documents and then i-re-retain yung kanilang points kung walang mangyayaring hiring. Pero kung may mangyayaring hiring, so therefore, kailangan nyo po ulit magpasa or mag-undergo ng selection process. So, ganun po ang proseso natin. Ano po? So, yan po ay posting of Registry of Qualified Applicants. So, pwede po kayo ipasok sa RQA kung kayo po, dahil po ang cut-off natin ngayon ay mababa, 50 points lang. So, kung kayo po ay naka 50 points and up, pasok na po kayo sa RQA. And then, still waiting po, for another memo. Ayan. So, dito sa araw na 'to, marami na namang mangyayari. So, pupuwedeng ikaw ay qualified, pero ikaw ay upon thorough evaluation, puwede ka pang ma-disqualified, ano? So, nagkakaroon po ng addendum, corrigendum na memorandum. So, kung wala naman po at kayo po ay pasok sa qualified applicant, so hintayin niyo na lang po yung susunod na memorandum. Yun po yung posting of appointment. So, sino-sino for example, out of 100 RQA, so, ang available item lang ay 10. So, ipo-post po yun for appointment. So, yung dito po sa memo na to, included na po dito yung names ni applicant. So, nakalagay na po talaga kung sino yung mga applicants na for appointment na at anong school po kayo maa-assign. So, after po pag nakita nyo po yung names nyo, so, pwede na po kayong pumunta dun sa school kung saan po kayo naka-assign. And then, pupunta po kayo dun sa school. Pagdating niyo po doon sa school, ayan, so sila po ang mag-a-assist sa inyo. Yung school na pagdi-deployan niyo po, sila po ang mag-a-assist ng inyong pag-process ng inyong documents, yung appointment documents. So another set po ito ng documents. Iba po yung sa job posting, iba po yung requirements. Dito naman po, iba rin po yung requirements dito. Again po, yung submission of documents, so depende po sa inyo kung gaano niyo po kabilis mapaprocess. Kakailanganin po dito yung mga inyong basic, TIN number, pag-ibig, PhilHealth, yan. And then mag-open kayo ng tawag dito, BP number sa GSIS. So, magpapatata kayo sa BIR. So, marami pa pong proseso dito. Kaya, again po, nakadepende po ito sa inyo. Pwede pong kayo ay hired na, pero hindi pa po kayo nakapag-start kasi nga po, hindi nyo pa po nakukumpleto yung documents. Kung magpapamedical pa po kayo dito, ang medical po dapat at least 7 days matapos yung medical at masabit sa division office kasi ang pipirma po sa medical ay si municipal doctor or government doctor. Ano po yung pipirma na kayo po ay physically fit. So, isasubmit nyo po yan. Ayan. So, hopefully ay matapos nyo po agad within 1 week. And then, makapag-start na po kayo sa school. Ayan. Ayan. So, after po nung lahat ng proseso na yon, ayan, pag nasabit nyo na po lahat at kayo po ay nag-start na magturo sa school, ayan, of course, hindi naman agad kayo sisweldo, no? So, maghihintay po kayo ng 1 to 3 months, at least 1 to 3 months. Yung iba nga po, 6 months pa. So, depende po sa magiging proseso ng inyong division at depende po kung gaano nyo masasubmit, gaano kabilis mag-process ang school, administrative officer or liaison officer, at kung gaano nyo po kabilis i-submit yung mga documents na sa inyo po manggagaling.
Ano po, kaya again po, depende po lahat ang mangyari sa inyo. Kaya make sure po na stay tuned dito sa ating YouTube channel. Kung kayo po ay may mga tanong, pwede niyo po ako i-PM. So sige po. So let's continue with the specific one. Ito lang po yung broad, no? So diniscuss lang po natin from posting of job vacancy up to initial salary. So pagdating po sa initial salary, so iba ulit po yung kakailanganin nating documents. Iba po yung kinailangan nating documents pagdating sa appointment, iba ulit po yung kakailangan nating initial documents for initial salary. Included na po dito ang mga DTRs, ayan, biometrics, ayan, so, and so on. Ayan. So, mapapansin niyo po dito, ito na po yung example. So, ito po ay kinuha ko sa DepEd Division Office na memorandum. So, ito po yung sample. Mapapansin niyo po dito, date, activities, and personnel involved. So, mapapansin niyo po dito, December 28, 2023 up to January 12, 2024. For example lang po ito ha. So, mapapansin niyo po sa activities, submission of application documents to the sub-office. So, ang sabi po sa memorandum, isasabit sa sub-office. So, sino po ang involved? So, applicants, of course, kayo po ang magsasabi ng documents. And then yung sub-office selection committee and secretariats. So, kami naman po yung magre-receive ng inyong documents sa sub-office. Ayan. So, after po niyan, so, January 15, so, nagkaroon po ng agwat na 3 days, di ba po? So, January 15 to 17, kami po naman yung magkakandak ng initial evaluation. So, i-check po namin kung kayo po ay pasok sa criteria or sa tinatawag nating minimum qualification standard. So, i-check po namin yung experience. Kung ang nakalagay po sa experience ay at least 1 year relevant experience. So, dapat po kung kayo po ay applicant, dapat po kayo po ay at least merong 1 year relevant experience. Kung wala po, mapupunta na po kayo sa DQ, yung tinatawag po nating disqualified. So, wala na po kayong matatanggap na hindi na po kayo kailangang maghintay ng qualified applicants, memorandum for qualified applicants. Ano po? So, dito pa lang po, nasasala na sino ba ang qualified at sino pa ang disqualified. So, after po niyan, 1718 naman po, submission of the result of initial evaluation to the division. So, again, ito po yung araw kanina na marami, na isasabit pa po namin sa division for verification and finalization. So, after po niyan, magkakaroon po ang HRMPSB sa division and secretariats ng deliberation. So, sino ba ang qualified and disqualified? So, kapag okay na lahat, so ipopost na po lahat ng qualified applicants. So, again, ito po, to be, ano ba to? Nakalimutan ko na. Dapat ito, TBA, To be announced po, So, lalagay po dito, issuance letter for the disqualified applicant. So, again, kahit kayo po ay disqualified, i-issuean pa rin po kayo ng letter. Pero hindi na po ipopost sa division office na website na kayo ay disqualified. I-send po yung sa inyong email. So, the sub-office selection committee and its secretariat. So, kami po yung magsisend sa email nyo. Kung kayo po ay disqualified or qualified, expect nyo may marireceive po kayo na email. Yan. Another thing is issuance of the division memorandum on the results of initial evaluation. So mag-i-issue na po ng memo ang inyong division office kung sino po ang list of qualified applicants na mag-undergo ng selection process. So next po na activity is the conduct of orientation. Yung sinabi ko po kanina, i-orient po kayo. So again po, nasa sa inyo po kung kayo po ay attend or hindi. Pero again po, ang advice ko, mas better umattend po kayo kasi doon po sasabihin. Pwede po kayong mag-raise ng question kung kayo po ay may clarification during the orientation of the qualified applicant. So again, qualified lang po yung i-orient. Yung disqualified po, wala na pong ganap. No, next hiring na po ulit kayo. So next is conduct of orientation. Yan. Conduct of orientation to the sub-office committee. So after po dapat po ito ay nauna po yung conduct, nauna yung conduct ng sub-office committee. Magkakaroon po muna ng orientation sa mga tatayong secretariat, sa mga tatayong school heads, sa sino po ba ang sa evaluation, sa demo, sa TRF. So i-orient po muna sila bago po ang orientation ng applicants. Ayan. So, kapag na-orient na po ang mga committee, susunod po nun ay orientation ng applicant. So, after po ma-orient na lahat, so alam na po lahat ang gagawin. So, po-proceed na po tayo dun sa mismong selection process na tinatawag o yung ating ranking. So, sino ang involved dito? Of course, ang applicants, ang mga committee at ang mga tatayong secretariat. So, kami po yung mga secretariat, mga administrative officer.
So, susunod po, yan. So, after po ng selection process na 1 to 3 days, so again po, it depends po kung gaano ko karami ang applicants. Kung konti lang, so kaya na ng 1 day, so much better. So, submission of results of the selection process to the division office. So, i-compile po namin yung report. So, magkakandak rin po kami dito po sa amin sa office, nagkakandak po kami ng deliberation, ano? Kung sino po talaga yung final na isasabit namin sa division office. So, after po makapag-submit na po lahat ng district sa division office, magkakaroon naman po ng deliberation ng HRM-PSB. Ano? So, sila po yung nasa division office ng mga chairman at mga secretariat. So, i-check po nila kung talagang tama yung sinabit. No? Yan, kapag nasabit na po doon at okay na lahat, so i-approve na po yung approval of the result of the selection process and issuance of memorandum ng RQA. So, dyan lang po natapos yung mismong selection process. Hanggang RQA lang. So, susunod po nun, katulad ng sinabi ko kanina, dun sa naunang slide, ang susunod po dyan kapag na-post na po yung na-post na po yung RQA. So, sa selection process po, tapos na po ang selection process. Ang susunod na po kasi doon ay issuance ng memorandum for appointment. So, sino po yung magpo-proceed sa appointment? So, kayo po as applicant, hanggang dyan lang po tayo. Ano? Yan. Ayan. So again, thank you for listening. Hope that did you like this presentation. You can comment your suggestions, inquiries, and you can share this also to your friends who are applying for DepEd. So again po, this channel is not only for hiring, ano? So ang kinikita po natin dito or ang sinishare po natin dito ay hiring up to retirement. So included po dito ang reclassification and promotion and transfer and so on. So everything po na ginagawa ng isang HR sa DepEd or ng isang licensed officer ay sinishare po natin dito. Although may counting difference lang po pagdating sa inyong division, pero still, the same lang naman po yung ating magiging proseso kasi this time magkakaroon na po tayo ng 1 QMS. Ibig sabihin, one process for all, ano? For all the division in or in the Philippines. So yun lang po at maraming salamat po.